Sa Demon Desert, abala si Amino sa pag-aalis ng lason mula sa isang sugatang ninja mula sa ibang Xenogear team habang si Shishio naman ay naghahanap ng ibang shinobi sa paligid. Samantala, sina Choji Akamichi, Inoya Minoka at Sakura Haruno ay naghahanap ng supplies matapos makabangga ng ibang team. Habang naglalakad, nagtalo na naman sina Sakura at Ino na parang mga bata. Biglang umatake ang isang higanting alakdan pero natalo ito nina Choji at Sakura. Napahanga si Ino sa pag-usad ng skills nila. Habang ginagamot ni Ino ang sugat sa kamay ni Sakura, naalala niya nung bumisita siya dati sa memorial ng Yamanoka, Nara, at Akamichi clans kasama ang tatay niyang si Inoichi. Pinaghandaan siya ng tatay niya para sa matagal na training ng kanilang clans Haiden. Hindi type ni Ino ang matagal na training kaya nagdahilan siya para makalusot noon. Naalala rin niya nung nag-celebrate sila matapos makarecover si Choji mula sa laban niya sa Sound 5. Doon nagpa siya si Ino na maging subordinate ni Tsunade tulad ni Sakura. Pumayag si Tsunade na subukan siya ng 3 buwan. Sa loob ng panahon na yon, kailangan niyang matutunang buhayin ang Pugita, ang hirap pero kinaya niya sa matinding pag-aaral kasama si Sakura. Doon na-realize ni Ino kung ano talaga yung sarili niyang lugar kaya nagpa siya siyang ituloy na yung training para sa kanilang clans Haiden at nagpasalamat siya kay Sakura dahil tinulungan siyang magising sa katotohanan. Habang kumakain sila ng laman ng bagong patay na alakdan, na-detect sila ng Team Amino at naghanda na silang puntahan sina Sakura at ang grupo. Habang papunta ang Team Asuma sa Oasis para uminom ng tubig, hinarang sila ng Team Amino. Maayos naman ang approach ni Amino, sabi niya na ibigay na lang ng mga taga-Konoha yung scroll nila kapalit ng libre silang makainom sa Oasis at mabigyan pa ng gamutan kung kailangan. Pero tumanggi ang Team Asuma. Biglang nagpasimuno ng atake si Ino at nagpakawalan ng kanay pero pumalpak yung move niya at na-knockout siya ni Shishio gamit yung Sand Lions niya. Habang naglalaban si Sakura laban kay Amino at si Choji laban kay Koji. Pinuno ni Shishio ng chakra yung lupa. Pag naset na, tinakpan niya ng cloak yung mga teammates niya para hindi makita. Lamang tuloy ang Team Amino kasi hindi matukoy ni Sakura at Choji kung nasaan yung kalaban. Unti-unti na silang natatalo nang biglang magising si Ino. Naramdaman niya yung lokasyon ng kalaban at nawarningan yung teammates niya para makontra at matamaan ng kalaban bago sila ma-strike. Pero nakapagpagaling agad ng sugat yung mga taga-Suna kaya umatake ulit sila. Dahil sa sensang barrier na ginamit ni Shishio. Nawala ulit ang sensang ability ni Ino sa mga invisible teammates niya. Habang naka-restrain si Ino, pinilit niyang i-transfer yung mga naiisip nila sa isa't isa para magbigay ng warning kapag may kalaban sa blind spot nila. Dahil dito, nakapag-coordinate si Sakura at Choji at natalo nila ang Team Amino. Pero hindi kinuha ng Team Asuma ang scroll ng kalaban kasi may dalawang magkaparehong scroll na sila. Pagkatapos, nagpagalingan ng medical need ng parehong team sa isa't isa. Naghiwalay sila ng maayos at nangakong magkikita ulit sa third phase. Habang paikot na ruta ang dinadaanan ng Team Asuma papunta sa central building para iwas ambush, biglang bumagsak si Sakura. Naubos na kasi yung chakra niya sa kakadaloy para sa strength of 800 seal. Habang nawalan siya ng malay, naalala niya yung training niya kay Tsunade. Pagkagising niya, sakto namang dumating ang Team Saya at hinarap sila. Nilinaw agad ni Saya na gusto niya lang makalaban sina Ino at Sakura, kaya iniwan niya kina Ma'am Ushi at Sana ang si Choji. Ginamit ni Saya ang kakaiba niyang jutsu, puppet imitation technique na super hassle dahil gamit lang ang buhok ni Ino. Nakontrol niya agad ito parang remote-controlled doll. Pagkalabas niya sa katawan ni Ino, ginamitan naman niya ng same technique si Choji na nakapture na yung mga kakampi niya. Ngayon, ginamit niya si Giant Choji bilang pawn. Pero hindi nagpatalo si Ino, gumamit siya ng mind-body switch technique para pumasok sa isip ni Choji at subukang sipin palabas si Saya. Habang si Ino ay busy sa loob ng utak ni Choji, si Sakura naman nag-iisip ng plano kung paano niya lalabanan si Controlled Choji kung kulang na siya sa chakra para sa seal at sa laban. Samantala, sa hideout ni Orochimaru, may sariling ganap si Sasuke. May paandar siyang hidden agenda, gusto niyang i-test ang kakayahan ni Suigetsu at Karen. Pinalaya niya si Suigetsu mula sa lalagyan at sumama siya kay Karen para habulin ito. Sa huli, naging parang jelly si Suigetsu nang tamaan siya ng chakra chain ni Karen. Habang si Choji ay kontrolado ni Saya gamit ang puppet imitation technique, sumugod siya kay Sakura. Pero biglang pinasok ni Ino yung utak ni Choji at siya naman ang kumontrol para ipang-charge si Choji laban sa Team Saya. Nakaiwas si na Ma'am Ushi at Sana pero sapul si Saya ng todo, pero plot twist, body replacement technique lang pala yon. Nagmukha lang siyang puppet at nakatakas siya papunta sa mga kasama niya. Pagkabalik niya, sinabi niya na wala na siyang pake sa Chunin exams, gusto na lang niya ng revenge.
Habang papunta na ang Team Asuma sa main tower, nag-iisip si Sakura kung gaano siya kaina dati na palagi nalang umaasa kina Naruto at Sasuke para protektahan siya. Sa kabilang banda, pinapakita si Jiraiya na tin-i-train si Naruto. Kinausap niya si Jero Tora para pahinain yung seal sa tiyan ni Naruto. Nung humi na yung seal, nakontrol siya ng Nine Tails, lumabas yung Four Tails at inatake si Jiraiya. Matapos yung laban, pareho silang naka-hospital bed. Humingi ng sorry si Naruto pero sabi ni Jiraiya na di niya kasalanan yun. Tinanong ni Jiraiya kung susuko ba siya, sabi ni Naruto hindi siya susuko kahit mukhang imposible. Balik sa desert, ginamit ni Sana yung sandstorm technique para harangin ang Team Asuma. Napansin ng team na parang hindi normal yung bagyo ng buhangin at alam nilang may nag-aambush sa kanila. Gamit ang cursed sand puppet technique, gumawa si Saya ng mga sand dolls para guluhin at atakihin sila. Ginamit naman ni Sana ang sand cloak technique para itago si Ma'am Ushi bilang isa sa mga sand dolls. Habang pinapatumba ni Choji yung mga dolls, biglang lumabas yung tunay na Ma'am Ushi at ginamitan sila ng snake na may lason. Tinamaan sina Choji at Ino. Pero naalala ni Sakura yung training niya, pati yung paghingi niya ng permiso kay Tsunade na sumali sa Chunin exams. Pinasigla niya yung chakra niya at isang matinding atake ang pinakawalan para tapusin yung kalaban. Pagkatapos, inalis niya yung lason mula sa katawan ng mga kakampi niya at nagpasalamat sa kanila kasi pinayagan siyang sumali sa team. Ginamit ni Gaara ang third eye niya para manmanan ng mga ganap sa Demon Desert. Sa kabilang banda, pinipilit ni Yoro at Kegan si Fo na pumunta na sa tower, pero gusto muna ni Fo na makahanap ng friends. Pero biglang nagbago ang isip niya nang mabanggit ng mga kakampi niya si Shibuki. Samantala, napansin ni Gaara ang Team Matsuri na papunta na sa tower. Sinabihan ni Mikoshi ang teammates niya ng plano para makuha yung scroll na kailangan nila. Habang tumatakbo sila papunta sa tower, napansin sila ni Hoichi. Sa kabilang scene, naalala ni Fuji yung plano nila ni Hoichi, isil si Shokaku sa isang tokureng may tsaa. Gagawin daw itong possible kapag inalay si Gaara. Gumawa si Fuji ng bagong barrier na kinain yung senseng barrier ng buong village at nagpalabas ng sobrang laking sandstorm. Sa HQ, naramdaman nila ang kalokohan at agad sina Konkuro at Temari ang tumawag ng tropa para tumulong sa mga genin sa gitna ng exams. Sa office ni Gaara, may dalawang shinobi na nagbabantay para di siya makalabas. Akala nila nandun pa si Gaara pero sandclone lang pala yun, na-prank sila. Habang lumalala ang sandstorm, maraming teams ang nag-collapse sa pagod. Buti na lang dumating sina Konkuro, Temari, at iba pang Senogekure shinobi para i-rescue sila. Nagawa naman ng paraan ng Team Guy na protektahan ng sarili nila mula sa sandstorm gamit ang teamwork. Samantala, hirap na ang Team Matsuri, nalaglag pa si Mikoshi sa quicksand. Sinubukan siyang hatakin palabas ni na Matsuri at Yukata pero sila na rin ang nadamay. Sakto namang nadaanan ni Fu ang eksena, narinig niya ang sigawan at biglang naalala si Shibuki, kaya tumakbo agad siya para tumulong. Gumamit siya ng net-shaped prison para iligtas silang tatlo mula sa buhangin. Pinagaling niya rin sila gamit ang healing powers niya. Biglang dumating si Gaara at kinausap si Fu, binanggit niya si Naruto at sinabi niyang pareho sila ng vibes. Inalok ni Fu si Matsuri ng scroll bilang pasasalamat pero tumanggi si Matsuri kasi naalala niya yung training niya noon kay Gaara, ayaw niyang manalo ng hindi pinaghihirapan. Habang nagkakabonding sila, napansin ni Hoichi na nandun na si Gaara at naghahanda na siyang umatake. Nakikita sina Asuma, Kurenai, at Guy na nakatayo, pinagmamasdan yung sandstorm. Sabi nila tama lang na pinostpone muna yung Chunin exams. Habang papalapit sila sa disyerto, hinarang sila ng mga Senogekure shinobi. Tinry nilang magpalusot pero sabi ng mga taga-Suna na nasa kapangyarihan nila yung second round ng exams, kaya bawal makialam. Pero biglang dumating ang sobrang kapal na ulap ng buhangin kaya nagamit ng tatlong Jonin bilang cover, takbo agad sila papasok ng disyerto. Samantala, habang naghihintay ang ibang teams na humupa ang sandstorm, sina Konkuro, Temari, at ibang exploration group members nakapagligtas ng maraming genin at Ainal Alayan palabas para sa safety. Sa office naman ni Gaara, may shinobi na pumasok para mag-report ng mga nangyayari sa labas pero nagulat siya, sandclone lang pala yung iniwan ni Gaara. Sa totoong Gaara, hinihikayat niya ang Team Matsuri na ipagpatuloy ang exams. Habang naglalakad sila, may narinig silang kakaibang tunog. Na-realize nilang delikado yung lugar kung may kalaban. Biglang pinalabas ni Hoichi yung jutsu niya, ginalaw niya yung mga anino nila para sakalin sila at pilitin si Gaara na magpakita. Pagdating ni Gaara, sinimulan na ni Hoichi ang plano niya. Ginamit niya ang sealing technique para hilahin si Shokaku palabas kay Gaara. Inutusan ni Gaara sina Matsuri, Yukata, at Mikoshi na umalis at humingi ng tulong.
Tumakbo sila papunta sa Central Tower pero biglang natamba si Yukata. Naiwan si Makoshi para bantayan siya habang mag-isa nang tumakbo si Matsuri. Sa kabilang banda, si Fu na chill lang naglalakad, naramdaman niya yung chakra ng tailed beast na humihingi ng tulong. Dali-dali siyang pumunta para tulungan si Gaara. Pero paghawak niya sa chain, nakuryente siya. Napansin ni Hoichi na Jinchuriki rin si Fu kaya ta-insting niya yung seal niya, sinubukan niyang hilahin din yung beast sa loob ni Fu. Nung natapos na ang sandstorm, sinabi ni Neji kina Lee at Tenten na meron silang dalawang Heaven Scroll. Sabi niya hindi niya agad nasabi sa kanila dahil sa dami ng nangyari. Ginamit ni Neji yung Byakugan para tumingin sa paligid at nakita niya si Matsuri na pagod na pagod. Tumakbo agad silang tatlo para tulungan siya. Akala ni Lee, gusto ni Neji nakawin yung scroll ni Matsuri kaya tinanong niya ito. Pero inayos siya agad ni Tenten, explaining na tulong ang pakay nila. Paglapit nila kay Matsuri, sinabi nito na nasa panganib si Gaara at nakiusap na pumunta sila para tulungan ang Cascade sa laban. Inalok ni Matsuri kina Team Guy yung Heaven Scroll niya kapalit ng pagtulong para iligtas si Gaara mula kay Hoichi. Pero sabi ng Team Konoha, tutulungan nila si Matsuri kahit walang kapalit. Gamit ang Byakugan, tinukoy ni Neji kung nasaan si Gaara. Nagdesisyon silang apat na puntahan at tulungan siya kahit na ibig sabihin nito na baka ma-disqualify sila sa Chunin exams. Samantala, tuloy-tuloy si Hoichi sa paghila ng chakra ng tailed beast mula kina Fu at Gaara. Para kontrahin ito, gumawa si Fu ng kakon gamit ang chakra threads niya para ma-delay yung pagsipsip ng chakra ng mga chain. Sinabi ni Gaara na wala nang tutulong sa kanila pero sabi ni Fu huwag mawala ng pag-asa. Napansin ni Gaara na parang si Naruto yung ugali ni Fu. Habang nangyayari yon, sina Kurenai, Asuma, at Guy napansin na wala si Gaara sa village. Kinumpirma nila na tama ang hinala nila, ginamit ni Gaara ang sarili niya bilang pain para mahuli ang kalaban. Nakita din nila sina Yukata at Makoshi na hirap na sa disyerto. Samantala, nakarating na sina Matsuri at Team Guy sa pwesto. Nakita nila yung kakon at si Hoichi na tumutugtog ng biwa parang rockstar villain vibes. Dumating din sina Yoro at Kegan para hanapin ang kasama nila. Ginamit ni Neji ang Byakugan para silipin yung kakon at nakita niya na hinihigop yung mga tailed beast kina Gaara at Fu. Handa na sanang umatake sina Yoro at Kegan kay Neji, pero napakiusapan sila ni Neji na magtulungan na lang. Nagplano sila, sina Yoro, Kegan, Matsuri, at Lee sabay-sabay umatake kay Hoichi pero nablock lahat ng priest gamit ang barrier jutsu niya. Sabi ni Matsuri na hindi nakakatulong yung mga atake nila, pero sabi ni Lee chill lang kasi binibigyan nila ng oras sina Neji at Tenten. Gamit ni Neji ang chakra sword para batasin yung kakon pero epic fail yung una. Ginamit niya ulit yung gentle fist, Tenketsu needle technique para pigilan yung pagsipsip ng chakra ng mga chain. Nung napansin ni Hoichi na di na gumagana yung mga chain, kinabahan siya kasi baka siya naman ang targetin. Di niya napigilan yung technique na seal yung chakra niya. Pero pinakawalan siya ni Neji kasi nakiusap si Gaara na huwag siyang patayin. Nagpasalamat sina Gaara at Fu kina Neji at Matsuri sa pagtulong. Dumating din sina Kurenai, Asuma, at Guy, pero sabi nila mukhang di na kailangan ng tulong nila. Habang naghahanap ang mga ninja ng Sune sa case cage nila, biglang nagpakita si Gaara at inutos na ituloy ang Chunin exams. Gumamit siya ng Sand Clone para makipag-usap kay Fuji. Narealize ni Fuji na palpak yung plano nila at natalo si Hoichi. Habang nagsasalita si Gaara tungkol sa pagbabago niya at pangarap niya para sa village, unti-unting narealize ni Fuji na mali ang paghusga niya kay Gaara. Nahihiya siya sa ginawa niyang pagtatangka na agawin ang pwesto ni Gaara kaya nagsepuko siya. Samantala, hinamon ni Matsuri si Shire sa isang laban para malaman kung naipasa sa kanila ang well ng case cage bilang mga student niya. Nanalo si Shire sa laban, kaya inaalok ni Matsuri yung team scroll nila. Pero tumanggi yung team Shire kasi pareho lang pala yung scroll nila. Dahil sa gulo sa loob ng village, inanunsyo ni Gaara na kanselado na ang third stage ng exams. Para ma-assess pa rin yung performance ng lahat, nagpadala sila ng detailed reports ng bawat team sa mga village nila. At ipinasa ang desisyon ng promotion sa mga cage. Pagkatapos ng exams, pinromote ni Conan ang Team Ajesai bilang Chunin at agad silang binigyan ng S-rank mission, pero sa mission na yon namatay si Ajesai. Yung bangkay niya dinala sa isang tower at kinuha ni Conan. Samantala, si Fu at ang team niya na-ambush ni Hidan at Kakuzo. Sa Konoha naman, pinromote ni Tsunade sina Kiba, Shino, Hanata, Sakura, Choji, at Ino bilang mga Chunin, pero hindi pinromote yung Team Kamugi. Kahit hindi nila nakuha yung dalawang scroll na kailangan. Na-promote pa rin sina Tenten at Lee bilang Chunin. Si Neji naman na double promotion at naging Jonin dahil sa pagsagip niya kay Case Cage.
Sa ibang banda, pauwi na sina Naruto at Jiraiya pabalik ng Konoha pagkatapos ng training.